Please welcome on stage Honorable Henry R. Aguda. Thank you. Magandang umaga. First of all, siyempre, Mas Jimmy, maraming salamat po for inviting me. Ganda ng bila. Sa sobrang ganda ng bila, hindi pa kami tapos uminom hanggang ngayon. Marami. And all our friends sa industry. It was 7 years ago when I had the pleasure of doing another keynote. And alam niyo na yung nangyari doon, medyo lagi akong controversial pag nag-keynote eh. But today, wala tayong controversy. So, when we started in the ICT 208 days ago, eksakto. Bilang na bilang po yan. Parang sabi ko nga, sintensya yan. Sabi na gano'n pa. 208. Masaya naman po yung 208. Ang sabi po sa akin ng Pangulo, siguraduhin lang natin na wala nang naiwan ng Pilipino sa connectivity. Na lahat may connection. E nakita niyo naman po yung sipag ni Presidente. Hindi lang yon. Yung connectivity nag-translate into dapat eto na yung huling taon na may corruption. Ang gusto niya, pag tumuwid tayo ng 2026, wala na po corruption. So, next slide. DICT po, ano lang ako makakalimutin ako. So, ito lang po ang adhikain ng DICT. So, D, Digital First, Inclusive Technology, Championing Data Privacy and Protection, and Transparency in Government. Dadaanan ko po isa-isa yan para alam niyo naman po yung ginagawa natin. Pagpasensyahan niyo na po yung mga bisita natin na hindi Pilipino ang tubok lengguwahe nila. Mag-Google Translate na lang po kayo. I will from time to time translate things in English. Akin na yung clicker. Ako na lang. Yes. Thank you. So, digital first economy. Nakita nyo naman yung mga pinag-usapan namin kagabi ni Boss Jimmy at saka yung mga iba kong kinonsulta. Kaya ba talaga tayo nagiging hyperscaler center ng Pilipinas? I think malinaw naman po yung tawag ng ICT sector. Kailangan bumalangkas tayo ng mga batas, regulasyon at polisiya para karamihan naman ng mga compute nandito na sa Pilipinas. Meron na po tayong fiber optic eh. Yung fiber optic natin naman maganda. At saka meron po tayong talento na nandito. So kung gagawa na rin lang tayo ng AI, and we will do full AI adoption, eh dapat yung compute nandito na rin. Malapit na po yan. Pina-finalize na namin yung may iba ang tawag data localization, ang tawag ng iba data sovereignty, ang tawag ng iba data classification. Yung isa pa nagpasok, cross-border transaction. Alam ko po, yung mga kaibigan ko sa bangko, meron po kaming maliit na powerlifting bankers club sa Makati. Marami po kami dyan. Siyempre, hindi po ako qualified. Sila po yung qualified. Nakikisalit po sa lang po ako. So, alam ko yung mga concern ng mga bangko. Paano ba natin gagawin yung localization, sovereignty, etc. kung nag-invest na tayo sa mga cloud providers? Pagtutulungan po natin yan. Nakikiusap din po ako sa inyo. I know you have access to all the hyperscaler providers. Encourage them, promote the Philippines. Tell them, masaya sa Pilipinas. Medyo maingay, medyo noisy, pero yan ang piyestang Pilipino. Kung nila masyadong papansinin yun at safe naman sa Pinas, please promote the Philippines po. Makakaasa kayo, the digital first policy will make sure that you have a much bigger IT sector after the end of the President's term. Connectivity po. I always share to people, aanin mo yung app, aanin mo yung AI, kung 30% ng bansa natin, wala pa rin meaningful connection. Ito po yung statistika. 10 ang bansa sa ASEAN, pang number 6 po tayo sa mobile connectivity. Alam po yan ng mga kaibigan natin sa telco at saka nakikipag-usap po tayo sa kanila. Hindi ko po binibilang ang 2G at 3G. Kasi sa totoo naman, wala kang man digital app na gagana sa 2G, 3G. Minsan nga, may problema ka pa sa LTE, di ba? Dapat yun, di rin binibilang.
So ang binibilang ko lang po ay full 4G and 5G. Kaya malayo yung hahabulin natin. Ang number 6 lang po tayo, unahan na tayo ng Vietnam eh. And up to the challenge naman yung telco, ang isa nga sa mga ginagawa nila, mababawasan pa nga yan. Kasi tatanggalin natin 2G at 3G. Yung 3G, hindi mo magamit sa data, tapos pag ginamit mo, pamahaka pa. Yan po yung laban namin sa mga bangko at saka fintech. Kailangan tanggalin yung 3G. Yung 2G, isa rin po yun. Karamihan ng mga POS na nasa mall ngayon, 2G pa rin. So nakikiusap po kami. Ito naman sana Pasko, wala na pong may MC catcher o kaya ma-sticker, di ba? Kasi tama naman, kung babayad ka ng credit card payment mo at online banking, katabi ng POS mo na 2G, nandun na yung MC catcher. Yung MC catcher, alam niyo na kung ano yun, di ba? Parang backpack lang siya. From a fiber backbone standpoint and the fiberization in the country, pang number 5 na po tayo. Credit to PLDT, Converge, Globe, medyo umanga tayo. Mas marami na po tayong fiber than before. Pero hindi po tayo happy sa 5th position. Ang gusto po natin, yung 6 sa mobile broadband, 5th sa fiber, dapat at least 1 or 2 tayo. Maraming nagsasabi sa akin, bakit ka nag-ambisyon ng 1? Kaya mo ba si Singapore? Ang liit lang ng Singapore. Eh sa akin, iba, kaya natin dahil mas malaki tayo sa Singapore, di ba? Kakayanin natin yan. Kayo po kasama dyan para maging 1 and 2. Kausapin niyo po yung mga kaibigan natin sa telco. Sabihin niyo, kailangan 4G, 5G na. Yung mga iba sa inyo na may mga POS pa na 2G or 3G, move quickly to upgrade it to 4 or 5. Yung National Fiber Backbone po, inaugurate ni Presidente last June before the SONA. So natapos na po yung phase 1, 2, and 3. Natapos na siya hanggang Tacloban. People were saying, it can't be done. Nag-inaugurate si Presidente. Sa tuwa naman ni Presidente, sabi, oh, kaya naman pala. So dapat, before the next SONA, tapos na si Mindanao. So anong ginawa natin? Eh, kilala niyo naman po ako eh. Tagal namin nakipag-usap sa World Bank, sa technical team, etc. etc. Eh narinig ko yung mga hinaing nila. Mahirap, masyado tayo maraming isla. Tapos Mindanao, roads and ganyan. So ano pong ginawa ko? Nagpadala ako ng formal invite to the President. Reserve the date. We will inaugurate phase 5 by June 6. Mangyayari po yun. So nung nakita na niya yung reserve the date, eh mukhang sa sobrang haba, 8 months ko lang. Sabi ni Presidente, wow, matatapos na yan by then. Yes. So ngayon, nakakumit na po kami. Matatapos yung National Fiber Backbone before the next SONA by June. A project that people are saying can only be completed beyond 2028 will be completed 2 years ahead of schedule. Tatak niyo po sa bato yan. Boss, yung next event, kung papalarin ako maimbita mo, papakita ko na sa inyo tapos na yung National Fiber Backbone. That is one of those things na pag-sabi natin only in the Philippines. That's the largest and most robust fiber optic backbone that is sovereign owned. So, mula Norte hanggang Luzon. Left to right po tayo, west to east. Nandyan na yung Luzon bypass. Nandyan na po. Tagal na nandyan yan. So if you look at the country, you have north to south, east to west. And we have a 2 terabyte. Alam niyo ba yun? Reach tayo sa capacity. We have 2 terabytes of almost free bandwidth donated by Meta to the Philippines. All we need to do is to connect it to the fiber optic backbone ng Pilipinas. Ano magagawa ng 2 terabyte? Mapa-fiberize na niya lahat ng government offices. Sisimulan po natin sa Central Luzon. Ang sabi ko doon sa mga region namin sa Central Luzon, eh since nandiyan yung intersection, dapat by first half of next year, na-fiberize nyo na yung Central Luzon. Yung Region 1 po, ibabaon natin yung fiber. Kung saan typhoon prone yung area at bumabagsak yung mga kable, ibabaon na po natin yun. Dito po, sa Region 6, nasaan si RD Ray?
kanina lang, ay kahapon lang, basta si RD Ray. Oh, ngayon, paano makita nila? Yan, si RD Ray. Nag-usap kami kahapon. Sabi ko, RD Ray, si Region 3, kaya, first half. Region 1, 2, nag-commit na sa akin by end of the year. Nakabaon pa. Eh, sabi ni RD Ray, hindi mahuhuli ang Region 6. Commitment niya is by end of 2026. Itong maraming isla na to sa Region 6. Naka-fiberize na rin, di ba? RD Ray. Yan. Palakpakan po natin. Yan. So the Philippines would have the most fiber infrastructure in ASEAN. Kaya natin mag-number 1. Naman ngayon, kung matatanong niyo sa atin, puro ka 5, puro ka 6, wala ba tayong number 1? Meron po. Hindi lang number 1 sa Facebook, hindi lang number 1 sa TikTok. We are the largest Starlink installation outside of the US. Number 1 po tayo sa low orbit satellite. And kaya nung malakas ang loob namin ni Presidente na sabihin, kahit na sa bundok, no mountain high enough, no river wide enough, may connectivity ka. Diba? So number 1 po tayo doon. So nandyan, yan po ang Pilipinas. Only in the Philippines. Para saan po to? Hindi lang natin bibigyan ng connectivity mga tao. Nandiyan na po yung konektadong Pinoy. Kakalahatiin natin ang presyo ng connectivity. Simula pa lang yun. Dapat tayo, mag-number 1 tayo sa price ng connectivity. To do that, dapat yung kinalahati natin, kakalahatiin pa ulit. Okay po mga telco dyan. Yung mga telco naman, sabi, lugi naman kami dyan. Ano naman ang kapalit? Ang kapalit po, ayusin po natin yung right of way. Isusulong po natin yung National Building Code Amendment where ang telecoms infrastructure sa mga building and public places dapat libre na sa telco. Yeah, so mga kaibigan po natin sa telco, masaya. Saka hindi lang yun, yung right of way nyo, okay na yun. Kami na bahala doon. Ito po yung Konektadong Pinoy. Ang Konektadong Pinoy is not just for securing the fiber optic cable and the transmission in the Philippines. It is to make sure that this is affordable to all Filipinos. And during times of disaster, naranasan po yan firsthand. Kahit may power ka, kahit may tubig, kahit may pagkain, pag wala kang connectivity, delikado. Kaya kung mapapansin niyo po, minalas-malas na ako sunod-sunod ang bagyo. Nung natapos yung bagyo, nagsunod-sunod naman yung lindol. Before some of the relief operation happens, my job is to secure communication. Kasi hirap eh. Pagdating mo sa isang lugar, lalo na po sa Masbate, nung nagpunta po kami sa Masbate, inabot po ako ng 10 days bago nag-98%. Hindi pa po siya nag-98% kasi natabunan yung dalawang cell site sa Masbate. Masbate, strong winds. Tapos parang sinuyod lahat ng mga poste ng kuryente. Kaya nga, sa Northern Luzon, sabi namin, wala kasang bagyo yan, ibabaunan natin para never again babagsak yan. 90% po in 10 days, hinahanap pa namin dalawang cell site. Yung Cebu, ang kagandahan naman, kasi the week after, nung medyo nagpapahinga na kami ng mga telco, biglang tumama sa Cebu. It took us 2 days, 8 days. 8 days po. Ang kagandahan naman, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko sa telco, praktisado na tayo. At pagod na akong pumunta dyan. Eh si Presidente pumunta doon ng Monday, di ba? Sabi ko para nyo naman tawa. Itong weekend na to, hindi ko alam pagka yung disaster, tumatama weekend eh. Hindi ko, napansin nyo, laging weekend, di ba? Tapos pagka uulan ng malakas, laging Quezon City. Hindi ko mag-gets eh. But anyway, okay na yan. Wala na tayong magagawa dyan. Yun Davao, eto na po kagandahan yan. Basta nagtutulong-tulungan, nagsama-sama, natututo. It took us only 2 days to restore Davao. Nakapag-weekend po ako sa pamilya ko, nakapunta si Presidente, nandun yung relief up na po siya. Bumibilis po ang responde ng digital bayanihan. Pero hindi po tayo happy dyan. Ang gusto natin, pag tumama ang bagyo, tumama ang baha, kung anumang sakuna, maaasahan mo
ang telecom service mo. May internet, life-saving po yan. Kasi sana hindi mangyari, pero ngayon po naghahanda na kami sa Big One. Ilang taon na natin pinaghahanda ng Big One. Sabi ko sa mga telco, para nyo namang awa, huwag naman sanang tumama during my watch. So nagtayo po kami na disaster, ang tawag namin Telecoms Emergency Response Center. Dati kasi pag may disaster sa kami sasama-sama, yung mga telco naman, they're cooperating. Nandun po kami sa isang lugar sa Makati, di ba nag-ahabol din ako na illegal online gambling. Yung pinaalis namin na Pogo, kami na rin ang nag-take over. So, doon na kami ngayon. Yung dating Pogo, ngayon, disaster resiliency facility, di ba? Ano yan? We will make sure, bigyan niyo lang kami ng panahon, that if that one happens, maaasahan niyo po yung cellphone. Kaya lagi ko po sinasabi sa mga tao, siguraduhin niyo laging naka-charge. At kahit na walang kuryente, basta naka-charge siya. Meron po magandang solusyon sa PUP kami nakita. Tatak Pinoy. Yung ginaganon lang. So, kasi kung solar nga, tapos makulimlim, wala lang kuryente. So, meron sila, pwede na kayo mag-charging bank. I-deploy po natin yan sa mga Metro Manila. So, makakaasa po kayo, ang tawag namin dyan, offline signal matatag. Close. Next slide. Yan na. Sumobra ba ako? Ba? Ayan. Free Wi-Fi for all. There's around 132,000 Wi-Fi locations that we need to put connectivity. Nasaan na po tayo? Sa 9,000 na po kami. By end of this year, all 53,000 schools ng DepEd magkoconnected na. So malayo pa rin tayo sa 132. Next year, we will connect 28,000 health centers. Kaya nga, kausap ko yung mga health sector, CTOs, CIOs. Meron na po silang connectivity, pwede na natin i-automate. Then all barangay halls. Yan po commitment natin. Nakita po first ni Presidente, yung sa Metro Manila, pag binigyan mo ng Wi-Fi, masaya lang. Pero pag nandun sa mga lugar, lalo na sa indigenous communities, binigyan mo ng Wi-Fi, abot langit yung saya. Yun, nakakataba ng puso eh. So kami ni Presidente, pumupunta kami ng Tawi-Tawi, pupunta kami ng Marawi, pupunta kami sa Batanes. Kasi nararamdaman nila talaga yung connectivity. Yung bang matagal mo nang hinahanap, dumating na, parang yung first love mo, yun, masarap talaga, di ba? And, nakikipag-ugnayan po tayo sa Senado at saka sa Kongreso, i-blockchain natin ang budget. Hinahabol po natin yung 2026 budget. Malapit nang mag-BICAM. Sabi nga ni Presidente, yung BICAM, ila-livecast natin yan. Hindi enough na ila-livecast mo. Kung Facebook man yan o saan, kailangan after mo ma-livecast, ilalagay natin sa blockchain. Bakit ilalagay natin sa blockchain? Alam niyo na po, para hindi na mabura. Para pag nahanap mo na yung first love mo, pero kayo forever. Forever na sa blockchain na yan. Kaya ang pakiusap ko po doon sa mga nagubahasa sa atin on the blockchain or yung mga kakilala nyo, sabihin nyo, suportahan na lang. Bigyan naman natin ng pagkakataon. Hindi ba yung nagsisimula pala, nag-enjoy na lahat na itutulak natin mawala ng korupsyon? Huwag na. Huwag nyo nang pigilan. Subukan lang natin. Pag hindi gumana, kasalanan ko. Pag gumana, makikinabang po tayong lahat. Sakyanan nila. Itulak natin. Dahil yung dating pamamaraan, sabi nga nila, kay Einstein, di ba? The definition of insanity is doing the same thing over and over again, expecting a different result. Ibahin naman po natin ang kwento at ang Pilipinas. Yan po ang sabi ni Presidente, pagtawid ng 2026, wala na dapat korupsyon. Nagsisimula natin sa pera yan. So bawat piso sa kaban ng bayan, malalaman natin saan na gamit, sino gumamit, at ano yung napakinabangan ng taong bayan.
Konektadong Pinoy Act, nabanggit ko po sa mga kaibigan natin sa telco, sa mga kaibigan natin na nasa IT, kung gusto nyo magtayo kayo ng telco, madali na po yan. Ako na lang po yung kausap nyo. Hindi nyo na kailangan ng congressional franchise with the credit to the Congress and Senate. Sinorender po nila yung power nila na yan. Ang landmark bill po to. Hindi normally sila nagsusurrender ng power. Kaya po sabi nila, anak-anak sa bayan, alang-alang sa mas magandang serbisyo sa internet at sa connectivity. Sinorender nila yan. Ang implementing rules and regulations lalabas na po this month. Mabilis po yan. Binigyan kami ng batas ng 90 days. Gagawin namin in 45 days. Yun. Ganun na yung bagong kalakaran sa gobyerno dapat. Hindi ka aabot ng deadline. Mas mabilis ka sa deadline dapat. Yan po, babagsak ang presyo, magkakaroon kayo ba ng proteksyon, magkakaroon kayo ng service level standard sa mga telco, yun sa mga kaibigan ko sa bangko na sinasabi nila, bakit ba pag hindi kami nakapagbayad, putol ka agad? Pero pag naputol, matagal ma-restore. Hindi na pwede yun. Hindi na pwede yun. Ay, yung mga kaibigan naman natin sa telco, ready sila. Di ba? Yan. Ito naman, yung isang pakikipagtulungan po natin sa mga telco. Kinuusap ko po yung mga telco. Sabi ko, alam nyo, lahat ata kayo alam na yung cell number ko, di ba? Uulitin ko rin, 918-818-4500. Or, sa Globe, 917-818-4500. Pero huwag niyo po akong i-spam at mahahanap po kayo. Sa akin din yung Cybersecurity Bureau eh. Kaya malakas ang loob ko, di ba? Ang daming nagre-reklamo. So sabi ko sa kanila, i-ano yun lang, subukin na lang sa 1326 at bict.gov.ph. I-download nyo yung Open Signal. Libre po yan. Since we did this program, we've already mapped out the dead spot, signal quality, in about a month's time. About 20,000 people have already, para bang ways, i-crowdsource natin. Kasi with due respect to our telco partners, gumagamit kasi sila drive test yung drive test ba para malaman mo pa yung signal? Unang-una pag nag-drive test ka, maganda yung antena, malaki. Sabi ko, pwede ba yung antena yung pang cellphone? Kasi iba yung dating. At saka, mas importante, yung experience ng taong bayan. So, mamamapa natin kung kailan may dead. Yung dead spot kasi minsan nagbabago Minsan umaga, minsan gabi, minsan tanghali. So, i-download nyo po. Nandiyan lang po yung Open Signal. Tapos mag-contribute din po kayo dito sa Boracay. I-map natin yung signal quality. Doon sa nararamdaman nyo. Kasi pag drive test lang yan at saka technical, medyo hindi ganun. So, ito po yung tulong natin sa telco. Sinabi ko sa telco, hindi ito para kayo ipahiya. Ito ay para maayos yung servisyo. Imbis na gumastos kayo ng daan-daang libong, sana wala dyan nagsusupply ng drive test, sorry okay naman yan, hindi naman natin tatanggalin yan. Pero imbis na gumagastos kayo ng daan-daang libong dolyar, buwan-buwan para sa drive test. Ito na, libre. Galing taong bayan. So, tulungan po natin sila. Hindi lang yan, ngayon po, lilipad ako pabalik kasi nakita po ni Ukla. Sabi ni Ukla, tampo naman kami sa'yo, bakit man Open Signal? Actually, binake ko lang sila So, lumipad din dito si Ukla. Si Ukla, mas maganda. Ito, hindi ka kailangan mag-volunteer. Sila nang mismo magmamapa. Libre. Galing, di ba? Nakalimutan ko rin sabihin. Dahil sa mga ganitong international companies, Starlink dapat pasalamatan ko po. Kasi nung nagkaroon po ng mga sakuna, meron silang international emergency response. Yan po yung ginamit nila sa Ukraine, ginamit nila sila sa mga bagay ng sakuna. Naka-Viber message na po, WhatsApp po dun sa Ken. Pagka may sakuna, message ako, padala sila ng Starlink. Pagka may Starlink sa area na may sakuna, hindi nila sinag-charge yung service. Ngayon nga sabi nila, bakit sa Pilipinas linggo-linggo ka humihingi ng nasa ring of fire yan, magagawa yan. So, every time nagpapadala. So yan, mga kumpanyang ganyan, Ukla, they also want to help.
libre din po. Yun naman, Oplan, Bantay Sinan. Meron po ko yung isa, Oplan, Matatay Sinan. I-go up, alam niyo na po yan, and I'd like to encourage you guys. Nung nagsimula po kami, 2 million yan, ngayon nasa 19 million verified users. We get 230 million transactions, 1,000 government services on board na po. And before flying over, we actually onboarded MWell. MWell is a private corporation na nag-merge with, ano yun? Consulta to do telemedicine. So sa amin, this becomes a super app where if let's say you have a solution that you want to also contribute to serving the public, lagay niyo po dyan. Eventually, in the healthcare business, magkakaroon po siya, healthcare sector, magkakaroon siya ng healthcare, nandun si Consulta, nandun si MWell, nandun yung mga hospital services. For free po yan. Wala tayong papayaran. That's what we're doing. AI. Kaya nga kailangan natin hyperscaler. We've already launched 2 AIs on the Ego app. Si Kuya Kuya A is a general purpose AI targeted for students and for those who want to learn about AI. Libre po yan. Pero curated yung content. Kasi we've coordinated with Ched and ayaw nating isubstitute ng mga estudyante yan sa mga homework nila. Then we have Arta. Arta launch, ang pangalan naman ng AI niya, si Tala. So my boyfriend na si Kuya A, si Ate Tala. If you go into the EGOV app and you go to the national agencies and you go to Arta, mag-register lang po kayo. May voice AI pa yan. Pwede niyo tanongin, Tala, 6 months na po na pending yung aking building permit kay Barangay Santo Niño, etc. etc. Ano ba ang nagiging problema? Siya na gagawa ng complaint. Siya na magpo-forward, etc. etc. Now, pagbigyan nyo lang po kami dahil nag-aaral pa si Tala. Minsan si Tala, ang tagal namin nag-uusap, parang hindi na tawagan ko na lang yung Arta. But natututo na po. Siya rin na mag-standardize ng mga form. And eventually, we'll put it in a huge dashboard na si Presidente mismo ang makakakita. Para kung isumbong mo sa Pangulo. So pagpasok ng Presidente, sasabihin niya, sino ang mga pasaway na FGU kay araw na ito lalabas doon? Papamano po natin yan sa next administration. At sana i-adopt na po nila. The e-governance act allows DICT to now participate in all the automation engagement of the government actively. Yung isa po sa mga unang-unang ginawa ko nung pumasok ako ng DICT, dahil nagre-reklamo sabi nila yung ISSP, lahat mga kliyente nyo sa gobyerno hindi makagalaw kung hindi na-approve yung ISSP. So since ang dami nagreklamo sa akin, sabi ko, okay, ito gagawin natin. Issue ako ng department order. All your ISSPs pre-approved. 9,000 ISSPs lahat kagad yun. Kasi ang laki ng budget ng gobyerno sa automation, ang utilization less than 10%. And ang biggest complaint nila is, hindi pa approve yung ISSP. O dito approve na, wala lang kayong excuse, mag-automate na kayo. So ngayon lahat mag-automate na. Ang problema niyan, bumalik din sa akin. Mag-automate na sila. And ganoon talaga buhay. You can't win. E-Governance Act is coming. One Direction. Ano na lang, ito po yung mga ginagawa namin. We have Oplan Cyber Law sa cybersecurity. Tinest po natin yan during the election, midterm. Tinest po natin yan during September 21. During the September 21 situation, nakita po natin peaceful. But nagkaroon na tinatawag natin online to offline convergence. Nagkaroon ng physical violence. And we were tracking the Black Mass March movement on the web. Hindi nyo lang po nakita, pero about 99% of illegal posts on how to make a Molotov, how to make a paltik, how to make, nalinis po namin yun. Hindi na umabot sa inyo. May mga nila. Pero nagpag-usap po kami sa Facebook, TikTok, and all the platforms. Pagka any content that's going to create violence, tanggal siya. Yan po yung si Oplan Cyber Law. And
nakunbun, no? Kung maririnig niyo po yung statement ko, nagkaroon ng mga defacement, hindi naman malaking problema. All of them are domestic. Ang kadagdagan pag domestic, mahuhuli namin kayo pag domestic. Wala akong nakapasok outside the country. We were able to protect. That's credit to our CICC and our Cyber Bureau Group. Oplan Bantay Katotohanan, that's our latest program. Suportahan niyo po kami kasi maraming marites, maraming nang-iintriga. It's not enough na may makita kayong juicy news. Kasi pag kayo naman yung na-juicy news, talagang masasaktan kayo. It's not enough na may nakita kayong juicy news and hindi nyo papansinin. Kung sa industriya natin, na gusto nila i-connect sa flood control, magwala po kayo. Wala sa ating flood control. Sa DICT, sa dinami-daming mga project na dinaanan ko, in fairness to the previous administration, wala naman po ako nakita flood control. So far. Kung may alam kayo, sabihin niyo sa akin. Pero wala po. Masusi namin pinignan yan. Kaya masakit po sa akin na yung mga tao po sa DICT, taong gobyerno yan, yung nagsiservisyo, ang sweldo po hindi naman gano'ng kalakihan, ikukunik pa sa gano'n. So, sa industriya ng ICT, alam ko po, wala tayong flood control at hindi tayo magkakaroon ng flood control. So, kung meron man yung mga intriga, pakikalabit na lang. Baka hindi na kami mag-advertise sa inyo. Di ba? Blackmail against blackmail. Huwag naman. Yan po, bantay katotohanan. Plus, marami na rin kasi fake news. Malay mo, one of these days kayo yung magamit na deepfake. Binabantayan na rin po natin yan. Oplan Paskong sigurado, working with the banks, working with the credit card companies. Sabi ni Presidente, itong Pasko na to, dapat walang may scam. That's a tall order, but it's a worthwhile mission. Wala po. If no Filipino gets left behind, no Filipino gets scammed. Nagsimula na rin po kami with the telcos on this one. Ito na po yung nabanggit natin na blockchain ng katotohanan. Para lang naman masigurado ko sa inyo na yung kalakaran sa ICT ay kampante kayo. We've made everything transparent. Nagiging standard na po yung Facebook Live. We make the competition fair. Kung dati, minimum 3, ngayon 6, 7 ay nagpa-participate. Alam niyo na po yan, hindi ko na-describe yan, yung sa market study. Bago kami maglabas ng market study, meron na po kami international benchmarks na bibigay. At ang sabi namin sa amin, sinusubukan muna namin sa DICT. Pag tinignan niyo po yung DICT website, every step of the way, nung bidding, makikita niyo na. We started that last month. And totoong accountability. Ito po ang digital bayanihan. Makikita niyo mangyari pag may sama-sama ang gobyerno, lahat ng mga beneficiary hanggang sa pinaka-tuklok na lugar ng Pilipinas, makikinabang po. Ito naman po yung aking call to action. So, tulong-tulong dapat ang ICT, hindi nagsasabuatan. Galingan, hindi nagsisiraan. Mga kasama at kaibigan sa industry, ang digital transformation ng ating bansa hindi lamang po ang politika. Ito po ay talagang totoong transformation. Ang pakiusap ko po, pagmalaki natin ang ICT industry, hindi lang sa laki ng proyekto, but sa ganda at sa linis ng pagkakagawa. I believe that the ICT industry in the Philippines is going to turn a different page already. And since you guys are the ones who are really in the forefront of making sure that the private sector helps government to transform the services to the country, nakikiusap po ako, pagtulungan po natin. And again, maraming salamat po nandito ako. Ito po ay isa na po sa hakbang para magtulungan tayo. Thank you very much.